Ginisang broccoli at kaunting karne ng manok yung ulam natin ngayon mga lods. Gabi pa lang na i-marinate ko na yung karne na iluluto. Maganda kasi kapag matagal na i-marinate, kumakapit ng husto yung lasa. Simple lang naman yung mga sangkap na inilagay ko, harina lang at saka powder na paminta. Naglagay lang din ako ng kaunting kalamansi para pantanggal ng lansa. Pati yung ginamit kong pampaalat para malinamnam, pero kung wala naman pwede naman yung asin. At saka naman natin i-massage, huwag kayong mag-alala at malinis naman po yung ating kamay bago ko ginawa. Simple lang naman yung gagawin natin dyan, ipiprito lang natin yung karne. Meron nga pala kami nabiling isang tumpok ng broccoli, 100. Pagka ganitong buwan medyo mura na yung broccoli, kaya minsan makakatagpo ka isang tumpok 100 na lang ibinebenta. Shoutout nga pala sa mga taga Sambales, lalo na kay Ma'am Sheila Sabangan. Siguradong nakaantabay din sina Virgie Sabado ng Paniki Tarlac at kay Emer Minor ng Calamba, Laguna. Kapag mainit na yung mantika at saka naman natin isa-isa ilagay yung mga karne ng manok. Dalawang tight part pala yan at saka ko na lang pinahiwa. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman para madami naman yung makapanood. Habang hinihintay nating maluto yung piniprito, i-prepare naman natin yung gagamitin natin sa paggisa, yung sibuyas at bawang. Yung 3 pirasong broccoli, ganyang kadami kapag ka nahimay. Habang pinapanood mo ako, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. After ng ilang minuto, pwede na natin hanguin muna yung pinirito nating karne ng manok. I-flex ko lang muna yung nabili ko sa online. Meron kasi akong kaserola hindi ko magamit, kaya bumili ako ng universal non-slip. Ang maganda lang kasi dito, kahit maliit o malaki yung kaserola mo, pwede mo nang gamitin. Kaya kung gusto mo ng ganito para magamit mo yung mga maliit na kaserola, check mo na lang sa aking comment section. Malaking tulong yan lalo na kung sumasayad yung kawali sa burner. After natin makapagprito, sunod naman magpainit muna tayo ng tubig. Takpan lang muna natin para madaling uminit at kumulo. Kapag ka medyo kumulo na, tsaka tayo maglagay ng kaunting asin at tsaka powder na paminta. Para meron na agad lasa yung broccoli, bali i-steam lang muna natin yung broccoli ng mga 3 to 5 minutes. Welcome nga pala sa mga bagong followers at sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo. At syempre pati na rin sa mga silent viewers na nanonood sa atin. After 5 minutes, pwede na natin hanguin yung broccoli. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at hindi ka pa nakapollow, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. At syempre huwag mo na rin kalimutan na i-like and share para madami naman yung makapanood. Pag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung bawang. Continuous lang tayo sa paggisa, sunod naman natin yung sibuyas. Simple lang naman yung gagawin natin luto sa broccoli, gisa lang natin sa sibuyas at bawang. Pakagisa lang natin yung sibuyas, kapag ka nag-translucent na, pwede na natin ilagay yung broccoli. At saka naman natin isasangkot siya ng ilang minuto, pero huwag lang sobra para hindi malata yung gulay. Pag sumobra kasi pagkaluto, hindi rin masarap. Kahit 2 hanggang 3 minuto pwede na yan, tapos pwede na tayo maglagay ng powder na paminta uli. At saka naman natin lagyan ng kaunting asin. Continuous lang tayo sa paghalo hanggang sa maluto yung asin. Kapag ka okay na, pwede na natin tikman kung sakto na ba yung alat or matabang pa para may adjust natin. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating ginisang broccoli. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat po sa inyo.